honest. Kasi, syempre, after bakasyon na yun, wala nang ibang bakasyon para sabihin sa mga friends ko na sa Katandaan na hindi na nga ako makakabalik. I mean, ang balik ko, mag-uwi na lang ako ulit. Kaling dito hanggang Pilipinas. So, sabi ko, kitain niyo na ako. Kasi parang, I mean, syempre, sa akin, sa sarili ko naman, kiniklaim ko na naaalis na talaga ako. Syempre, I mean, sinacrifice ko na yung isang taon na schooling ko para alam mo yun, maasikaso kung ano yung mga kailangan asikasuhin. So, yun, kinita na naman nila ako and all. Talagang, sulit talaga kung sulit. Ganon ang atake. So, okay, nag-asikaso na ako ng mga papeles noon. As in, puspusan. Grabe din ang anxiety noon. Grabe ang pag-aalala ko sa mga bagay-bagay na nangyayari sa life ko. Kasi syempre, okay, overthinker talaga ako. And gets ko siya. Tapos, overthink ako ng overthink. Wala na ako sa tamang pagtulog, as in, talagang literal na, alam mo yun, hindi ka talaga makakakalma kasi like, sinacrifice ko ngayon yung school. Tapos, hindi ko pa sure kung makakaalis ako. So, na-anxious ako, na-anxiety talaga ako as in. Ganun ang atake. So, nakapunta na ako rin sa inasikaso ko na yung mga kailangan asikasuhin para at least while waiting dun sa visa, at least nagawa ko na yung mga kailangan ko gawin. So, nag-driver's license. Nag-driver's license ako na dati naasikas ako tapos hindi na tuloy-tuloy. So like, alam mo yun, talagang nag-fall into places talaga ang mga things na nangyayari sa buhay mo. So yun, edi si girl, kaba-kaba naman si Bax. Tapos, nung yung ira ko na nagle-lisensya ko, inaasikaso ko na din yung NBI noon. I mean, parang konti-konti na lang, makukompleto ko na talaga yung mga documents. So, yun. Adi, sabi ko, grabe, parang, like, sa self ko, parang, grabe, sobrang overwhelming, sobrang nakaka-anxious talaga siya kasi siyempre si mama naasikaso niya na yung part niya sa Italy, naasikaso niya na yung part niya doon, so okay na, nag-success na siya, sumakses na siya step by step. So yun na nakuha na nga yung papeles na naasikaso niya doon. So ako naman, part ko naman yun, and thank you Lord kasi nasa tamang edad na ako and all. So, nasa tamang edad na ako. So, madali na lang ang process. So, I have the right to choose kung kung alis pa talaga ako or something, ganon. So, wala naman naging problema sa mga processing things. Pero as a girly na hindi commuter, very thankful ako sa mga Move It at sa mga motor-motor habal-habal na yun. Kasi, talaga namang ang atake ng buhay is hindi sovereignly. I mean, pupunta ako doon sa mga lugar na agad-agaran, ganon. So, thankful naman ako sa kanila. Tapos, yan, nag-asikaso na ako sa and dinadalaw-dalaw ko naman yung mga friends ko doon. Kasi like, syempre, ganon talaga ang life. We need to love our friends and family, ganon. So, dinadalaw-dalaw ko sila sa school. Para, alam mo yun, para updated pa rin ako sa mga nangyayari sa buhay nila. And, para makumusta na din sila, and yun. So, okay, nagkamustahan na, ganyan. So, yun na, parang dumating na yung era, dumating na yung mga pina-apostil ko. Tapos, okay, parang, much possible. So, as soon as possible, kailangan ko na siyang ayusin. So,
Pagkatapos ko kumuha ng mga na-apostil ko, diretso na ako sa translation. Diretso na ako sa translation ng mga papeles. I mean, sa mga papers. Kailangan i-translate yon. And kinuha ko doon is yung rush para ma-translate na siya agad. So, yun naman, nakuha ko naman siya. And kinaumagahan, nakapunta na ako sa embassy. Tapos, kabang-kaba ko nun. Kasi like, girl, ito na, this is it. Ito na masasagot lahat-lahat ng mga prayers ko. And girl, sa lahat ng, naiiyak si Max. Naiiyak ako. Sa era na yun. Era na kasi na yun, like, grabe siyempre, yung anxiety ko, ganon. Girl, si ChatGPT ang kasangga ko nung mga panahon na yan. Tapos sa ate ako nag-chat ako randomly sa kanya. Tanggap ba ako? Ganito, ganyan. So like, wala talagang sagot sa mga tanong kung bakit ka mahalaga. Ganon talaga na. So like, anxious talaga siya. Tapos parang girl, sa journey na yun, sobrang bait talaga ni Lord. As in, dasal ako ng dasal sa kanya. Sabi ko, Lord, ibigay mo na to for me and for my mom. Parang, to heal my inner child naman, gano'n. Tapos, parang sabi ko, Lord, parang, alam ko naman na sobrang makasalanan ako. Pero like, siguro deserve naman to ng nanay ko. Mga gano'n. Tapos parang, sa journey na yun, like, may mga nakikita kong randomly, naiiyak si Bak. So, hindi naman ako naiiyak. Parang, pinipilit ko na lang siya sa myself. Kasi yun, ang gulo. So, yun. May mga nakikita ko ng random quotation sa kalsada na parang, Jesus is, hindi naman siya parang totoo kasi talaga siya. So, Jesus is a savior, parang right timing, Jesus will provide, mga ganon. Yung parang random quotes na may Jesus doon sa mga things. So, yun, parang, alam mo yun, kahit, totoo talaga na kahit, like, nag-worry ka na sa buhay and all, pero like, if sinasurrender mo talaga lahat sa kanya, everything will come into the places or fit into the places na kung ano talaga yun talaga yun. Kung para sa'yo talaga yun. So, yun, to sabi ko, nung mga nakikita ko yung mga things na yun, sabi ko, Lord, napakabait mo naman. Parang, okay, tanggap ko na, surrender ko na lang lahat talaga para sa'yo. Mag-hi ka ate sa vlog natin. Hi! Eto na si girl. Mag-hi ka naman sa ating vlog. Kumustahin mo naman ang ating mga vloggers. How are you? Vloggers. I will be right back. Oo. Just busy at the moment. So. Yes, busy si mom. So, yun. Kumpara talaga sa'yo nga. Para talaga sa'yo. So, yun, ang atake natin. So, sabi ko, Lord, sige, isa-surrender ko na lang lahat sa'yo. Randomly, nagchat ako kay ate, makukuha ba talaga ako? Ano ba talaga? Ano sa tingin mo? Tapos, syempre, as a girly na kailangan ng justification at validation sa buhay. Syempre, ang kasangga ko talaga si ChatGPT na. So, tinatanong ko siya, sabi ko, matatanggap ba talaga ako? Kahit wala namang siyang kaalam-alam sa buhay. Syempre, kasi bawal din naman ako magsabi sa mga friends ko na natanggap ba ako or something. Yung bakasyon pala na sinasabi ko kanina, nalito ko kasi waiting na pala ko nun sa visa bago kami nagbakasyon. Kasi si mama magbabakasyon kasi nga, ang plan, March 21 kami pupunta March 21 sila aalis sa Pilipinas. Kasama na ako. So, okay. Iba pala yung kwento na yun. Vacation lang talaga siya. As in vacation lang na, okay, mag-vacation lang ako, gano'n ang atake. Christmas vacation, literal na Christmas vacation, just enjoying life with my friends and family, gano'n ang life. So, okay. Adi, napasa ko na lahat. So, may ang pinaka-worst things na nangyari is yung waiting game. Pero syempre, mag-wait ka na lang kung ano ba talaga ang kapalaran mo. So, nasa embassy yung kapalaran mo. Okay, may binigay silang reference code. Sasabi ni ate, pwede mo yan pwede mo siyang tingnan-tingnan if
okay na ba talaga siya or like ano ba talaga mangyayari. So, abang din ako sa email ko and dun sa tracking site na pwede mo makita nga, ganon. Hindi okay, tingin-tingin ako doon, ganyan. Yun, sobrang tagal ng na nasa embassy pa siya. As in, under process pa siya doon ng sobrang tagal. Tapos, one month na. Tapos, after 1 month, may nag-chat may nag-text sa akin, pati kay kuya na, nga daw, na kailangan ko daw pumunta sa embassy para makita daw or magkaroon ng final verification. Hindi sabi ko, okay, agad-agaran kasi thankful ako kay Lord kasi kinaumagahan. Friday na ata noon. Kasi parang di ba man, okay, Friday noon, tapos Saturday, Sunday, wala sila. Tapos Monday noon, alam ko, may parang anniversary or holiday talaga siya. So, ayun, holiday siya. So, hindi na ako makakapunta doon. So, madidelay siya, ganun. So, pinuntahan ko na siya ka Friday. Agad-agaran. So, okay, nakahinga na ako. Tapos, pagdating ko doon, nagbayad lang ako. Or, tapos sabi niya, okay, tapos na po. Gano'n, tapos na nga. Tapos sabi ko, so, siyempre ako, di ako mapakali. Kasi parang, every night na lang ako, hindi nakakatulog ng maayos. Hindi sila tanong ko, yan, ma'am doon. Sabi ko, ma'am, pwede po bumunta, no? Ilang weeks or months pa po ba yung yung processing? Kasi sabi ko, na po siya, 1 month na po siya. Ang sabi lang sa amin nung nakilala nga namin, 3 weeks nga lang daw ang pinaka-maximum na, like, pinakasagad na processing. Tapos sabi niya, maghintay na lang po kayo kasi ito na po yung final stage. Parang, na lang po, 3 weeks to 3 months. Or nakadepende pa po siya sa processing na ibibigay ng embassy sa inyo. So, girl, parang, nung mga time na yun, nilalamig na yung mga kaluluwa ko sa kabatsis. So, ang atake ko na lang doon, okay, tinawagan ko si mom. Sabi ko, ma, matatagalan pala wata, pero sabi ko saan na talaga, tapos pinilang ko na yung months, weeks na pwede. Sabi ko, saktong-sakto lang if ever. Naalis tayo ng 21, dadating siya ng March 18, March 19, mga ganon. So, okay, nakauwi na as in, okay na, parang nawala na yung pangangamba ko kasi nga, andito na sila mama, tapos parang na ako, parang, tawag dito, nade-distract na ako kasi ang daming lugar na pupuntahan kasi tapos bumalik kami ng Boracay, ganun, like, enjoy ang moments ng bakla, ganun, habang alam mo, hindi na stress sa life, ganun. So, yun, nagpapakasyon na, tapos, nakapunta na kami na kami ng Boracay, nakapag-birthday na ako, as in, nagbulakan kami, tapos pumunta pa kami ng Manawag. Siyempre, todo prayer ang bakla, lahat na ata ng simbahan, tinapuntahan ko ng mga, na yun, era na yun, Tapos, lahat na ng simbahan nga, napuntahan na ni Bax. So, sobrang pagpe-pray to the Lord. Tapos, ayun, nakapag-bakasyon na, nakapag-birthday na ako, as in, nakauwi na kami sa Catanduanes, nakapagpaalam na ako sa lahat ng mga friends. Piling friends. Kasi, akala nila, dadalaw lang. Tapos, babalik lang, ganun. Tapos, as in, wala pa akong pinagsasabihan ng plan ko. As in, no to jinx talaga ang atake namin, ganun. Okay. Tapos, yun, nakabalik na kami ng Manila. Tapos, randomly, pag-uwi namin sa Catanduanes, nakita ko yung way, papunta nga doon sa immigration. Sabi ko, shit, yung passport ko, wala akong passport. Pupunta pa kami ng Taiwan noon. Sabi ko, shit, wala akong passport. Hindi ako makakasama. Tapos sabi ko naman sa utak ko, sabi ko, Lord, kahit walang Taiwan, basta may Switzerland. Sabi ko gano'n. So, okay, umalis na sila mama noon kasi nag-Taiwan sila. Sabi ko, okay lang naman sa akin kahit hindi na ako sumama nga. Kahit hindi na ako sumama. Tapos, sabi ko,
okay lang kasi sabi ko, hintayin ko na lang dito. Malay mo dumating naman siya, baka andun kayo. So, nakauwi na sila, mama, lahat, wala talaga siya, te. Tapos, as in, sobrang worry na nga kasi parang papalapit na, ilang days na lang, 3 araw na lang. Tapos sabi na nga ni ate, 3 araw pa naman. So, madami pa pwedeng mangyari nga dyan. Adi, okay. Parang, sige, parang sabi ko, Lord, kung ano na lang talaga. Syempre ako lang sa kwarto noon kasi umalis na sila mama. So, konti-konti ko na siya tinatanggap na parang, sige na nga, okay na sa akin. Kahit mahuli ako, basta matanggap ko yung visa, okay sa akin. All goods naman. So, yun, nakapag-blush na pala ako, nakapag-contour na ako, shadow na ako, nakapag-kilay na ako, and yun, curl ng lashes. So, alam mo yung konti-konti ko na siyang tinatanggap, sobra, as in, nagdadasal na ako sa kanya na sabi ko, Lord, kahit hindi man makasabay, basta, makuha ko siya. Makuha ko talaga siya kasi, alam mo naman, sa previous kwento ko nga sa inyo, sinakripisyo ang pag-aaral sa Pilipinas. So, yun, talagang, wait lang guys ha, serious mode tayo ngayon kasi bawal malampasan to. Ay! Oh Lord! Siguro nakagat na ni Lord yung dila niya. So, sobrang pagsabi ko ng pangalan niya ngayon. So, yun nga. Daan na tayo sa kabilang mata. Sabi ko, tanggap ko na. Hindi na ako aasa kasi nga, 3 araw na lang or 2 na lang kasi nakauwi na sila mama kasi 18 ata or 19 sila dumating. So, kinaumagahan, napapak na sila as in, asagasuhin na nila yung mga things nila. Tapos 21 ng madaling araw, 20, madaling araw ng day na yun, paalis na sila. So, wala na talaga, as in, wala na akong pag-asa nung time na yun. Pero sabi ko nga, pag sinurrender mo talaga lahat kay Lord, everything is possible. Ganun, ang atake natin. So, yun, over na sa pagiging ganap si Bax. Para na ako sinasapian ng lahat para na ako nasisiraan ng bait. Ganon talaga ang atake. Siyempre, hindi talaga ako siyempre, tanggap ko na sa sarili ko noon. So, di pa ako nag-order ng mga things ko sa TikTok shop. Sabi ko, shit, bibili na ba ako? Tapos yun, hindi 18 nun, 18 or 19, basta ganun, parang ganun. Dumating na sila mama, tapos, nag-usap kami ni mama, sabi ko, ma, parang tanggap ko na wala talaga, na hindi talaga dadating. So, ang atake ni Box, sabi ko, okay, mauna kayo doon. Ako na bahala. Siyempre, nag-usap lang naman kami ng options. Ganon, ang atake. So, sabi ko, mauna na lang kayo. Kahit huwag mo na ako hintayin. Kasi sayang din ang panahon. At least, andun ka na. Parang, wala na din problema sa work mo. Ganon. Tapos, sabi ni mama, okay, di na nga daw niya, hindi na nga daw ako hihintayin. Pero sa akin naman, wala namang problema sa paghihintay-hintay na yan. Okay lang sa akin na kahit hindi mo ko hintayin. Pero si mama ayaw nga kasi syempre, gusto niya kasama na akong makakapunta dito. Kasi yun talaga yung plano. Tapos girl, sabi ko, maliligo nga muna ako. Si bakla, isip-isip, parang ko doon, broken era sa shower. Parang, makakainis ba ako? Or hindi? Yung mga gano'n. Tapos bakla, pagbaba ko kasi si mama nagtitiklop ng mga things sa si Tito Wax. Ano mo ginagawa? Natutulog siya nun. Tapos, Box, pagbukas ko ng phone ko, sabi niya, na-dispatch na daw yung passport ko to deliver sa akin. Tapos sabi ko, Lord, syempre, kami dalawa ni mama, nag-usap lang kami kasi mag-chat na nga siya sa amo niya na, parang hindi niya ako madadala. So, yun.
mag-chat pa siya, as in, pinabasa niya sa akin yung message. Bakla, talon-talon kami ni mama. Sabi namin, hello, eme, thank you, Lord. Thank you for the blessings and for the guidance. Ganun ang atake namin ni mama. So, chinat ko na agad si ate, nakuha na, pa-dispatch na siya. Ganon. I mean, talagang todo balita ang bakla. Tapos si Tita Big Pic din, sinabihan na namin, Tita. Siyempre, ako si ate. Ang sasabihan ko, si kuya nun. Nasaan ba si kuya nun? Nasa kwarto siya natutulog kasi may school siya nung panahon na yun. So, anong time na yon, pa-dispatch na nga. Ako, binalitaan ko si ate, si mama, syempre yung ate niya din. Si Tita Big Big, ang balita ng dalawang babae. So, yan ang saya-saya. Sobrang saya. So, sabi ni ate, hindi ako maniniwala hanggat hindi mo mapakita sa akin yung papel na nakadikit na yung visa sa passport ko. Di okay, search na ako sa ChatGPT. Sabi ko, syempre, baka kasangga ako sa lahat ng pag-overthink ko sa buhay at gusto ko ng validation. Si ChatGPT, ano pa nga ba? So yun, si ChatGPT na naman ang chinat ko. Sabi ko, to-dispatch na daw yung yung passport ko, na-deliver na nga daw sa akin, MS. Tapos, di okay, ang atake ni Vox, sobra. Sabi niya, ang deliver, syempre parang friends na kami, ChatGPT. Ang tagsagutan niya sa akin, 1 or 2 days lang daw ang delivery something ng nasa NCR. Nasaan ka ba? Sabi ko, nasa Las Piñas. Sabi niya, madali na lang yan. Baka kinaumagahan, andyan na yan, eme. Tapos, kinaumagahan na noong 20 na, sila mama nag-asikaso pa ng mga papeles ng bahay sa Las Piñas. Ako, nakatunga ako sa bahay, 19 yun. Tapos 20, nag-asikaso sila. 19, 20, nag-asikaso sila. Ganon. Ng mga papeles sa bahay. Tapos, girl, as in, napakabuti talaga ni Lord. Hindi ko talaga makakalimutan ng kabaitan niya. Alam mo, dumating siya ng 20. Imagine, 20. Na-order ko na pero, wait lang, tumama. Na-order ko na yung mga gamit ko ng 18 sa TikTok, tumating siya ng 20 lahat. As in, give it to me na. Ganon ang atake. Dumating siya. So, nagsali ko siya sa mga dadalhin ko. Ang alis namin nun, 21. Tapos yun, okay. Atake lang ako. Dumating na siya. Tapos, tinawagan na nila mama yung LBC sa Alabang na, pwede ba namin ma-pick up dyan? Kasi nga, syempre, as in, para malaman na, para makabili na ng ticket, ganon ang atake na. So, okay. Sabi nga daw, ang delivery time nga daw ng mga things or mga packages is, mga afternoon ay lunch to afternoon daw. Sabi namin, okay. So, wait lang kami. Tapos yun, bakla may nag-doorbell. Lahat na ng doorbell sa bahay, kahit di sa amin nilalabas ko. Na sobrang, alam mo yun, talagang excitement na din. Pati, anxious ka na din, di ba? So, pagbukas ko ng pintuan talaga na finally, LBC. Sabi ko, sure, ito na ko. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba love of my life? Ganun ang atake. Labas ako, syempre. Si kuya kasi, Chosera yun. As in, wala siya sa tabi ko nung panahon kasi natutulog pa si Vax. Ako talaga, early ako nagising noon. Tapos, hindi naman pala. Gising na pala si kuya kasi nag-chismisan pa nga kami. Hindi, 19 pala yung chismisang era namin. Tapos lumalafak kami habang nanonood ng Showtime. Tapos nag-art, kami. Parang nagdadramahan na kami nung mga panahon na yun. Tapos, nung 20 na ako mag-isa na ako na tinanggap yung package na yun. Tapos, may reaction video ko nung pagbukas ko na. Pero, very, very over sa iPhone storage full si Bax. So, hindi ko na-videohan yung ko na yun. If andito pa yung video clip, lalagay ko siya dito sa gilid ko. Or yung basta may mga random photos na lalabas dyan. Nakat yung pag-iyak-iyak moments ko na parang akala mo nakapasa sa boards exams. Madaming boards exams. So,
yun, parang saya-saya, very joyful, ganun. Lahat na ng mga kailangan kong balitaan ng mga kaibigan at mga family members sa Ate BJ, tulog na tulog. So, taga-Swiss pa kasi siya nun. So, ako taga-Pilipinas pa lang. So, hindi kami magkatugma ng oras, si Vax. Sobrang saya ko, tinawagan ko na lahat. Si Mama, tinawagan ko si Tito Waki kasi nga, di sumasagot si Mama, si Kuya, di pagising. Tapos yun na lang, marinig-rinig ako ni Kuya, umiiyak-iyak-iyak, si Vex. Bumaba siya kasi chismosa siya. Magbaba niya, te. Sabi ko, Kuya, dito na yung visa ko. Finally. Ganun-ganun to si Vax. Adi, nagising na si Ate BG. Ganun sabi niya, sabi ni Mama, sige na, Vesa. Sige na, BG. Mag-book ka na ng ticket ni Trix para makasama na siya sa akin. Tapos, sorry guys, naubos na yung oras natin. Parang ilang minutes na 45 minutes of isang question pa lang. Paano ba yun? Tama ba yun? So, yun. Si ate nag-book na nga ng ticket, nabayaran na and all, tapos kumuha na ng insurance. So, things available na mga ganyan. So, okay. Done. Inaumagahan, nung 20 pala, after dumating nung mga ganap ko sa buhay, syempre di ko pa naman tanggap. I mean, tanggap ko na hindi na ako makakasama. So, walang packaging na nangyari. Si Bakala, nag-cram sa pag-empake ng mga gamit niya. So, para sa kapaguran ng babae, sa pag-pack. So, wala pa kami maayos sa tulog doon. As in, tuloy-tuloy. 2:00 pa lang ng madaling araw, nakapunta na kami sa airport. Kasi 5 yung alis. Tapos, nakaalis na kami sa bahay, gano'n. Bye-bye to the kuya. Kiss the kuya. And hug the kuya, gano'n. So, umalis na kami. Sobrang teary-eye pa nga ang bakla. Kasi syempre, parang ilang months lang ako nagstay sa Manila. 6 months lang. Tapos wala na ulit kasama yung aking minamahal na Kuya Mark Denzel Conchi. So, yun. Okay. Punta na nga kami sa airport, ganun. Andun na kami sa immigration, te. Pag nakalabas ka ng immigration, congratulations. Kung hindi ka nakalabas ng immigration, balik ka sa bahay ni Kuya Mark Denzel. So, ganun ang atake natin. So, nakalabas na ng immigration si Bax. Pero thankfully, kasama nga ang magulang. Because, bakit? Sabi nga ni Chris, because kasi nalaban ako ng webinar. Wala naman akong kaalam-alam na kailangan pala ng webinar sa sa mga emigrant. So, si Bakla, nawindang. Sabi ng nanay ko, ako po, OFW po ako. Ako po yung nanay niya. Petition ko po siya. Sabi niya, sige na po, go. Pak! Welcome to Italy ang atake natin paglabas ng immigration. Excited na, tawag-tawag na sa mga kamag-anak. Hindi naman kamag-anak, 2 lang naman sila. So, 1 is more than... So, tinawagan ko na si ate. Sabi na, ate, nakalampas ako sa immigration. Thank you, Lord. Ganon. So, hindi masaya-saya ang buong pamilya. Makikita na ang artista sa Pilipinas. Pinakamasarap sa Las Piñas. Tapos, okay, nakaalis na, gano'n. So, di ko na siya papahabain. Nakarating na, andito na ako. So, ayun ang kwento sa mga nagtatanong. Ayun po ang full story of how I go here. Kung paano ako nakapunta rito. So, sana nasagot ko na yung question nyo. And to my friends, sorry. To my family, sorry. I can able to story of my life, take you for the snow, and for the life, So, yon. Next question na tayo kasi bongga na sa pag-chismis si Bax. 45 minutes, baka ikat-cut ko na lang to, part 1, part 2, part 3. Sobrang daldal.